Hindi po yung pastor nyo ang nakatayo dito, bakit ako? Amen? Alam niyo, nagagalak po ako na makaharap po kayo dahil naniniwala po ako na ang Diyos po ang nagtakda po na lahat ng bagay sa buhay po ng tao. Naniniwala po ba kayo na ang umagang ito yung pagpapala ng Diyos? Kung walang pa nga po yung naniniwala? Parang mahina po yata Parang mahina po yata Hallelujah! Praise God! Ayan. Talaga medyo nag-overflow talaga. Baka mamaya hanggang doon na yun, sa garahe na yung mga tao, di ba? Amen? Ayan, praise the Lord. Salamat po sa umagang ito dahil nandyan po kayo at naniniwala po ako na yung iba siguro galing pa ng malayo. Balita ko may galing pa ng Kalasyaw. Meron po bang galing ng Kalasyaw? Ayan, praise the Lord. Malaking biyaya po ng Lord yan. Kala ko nga kanina, uulan Buti na lang, hindi umulan, no? Kagabi, umuulan. Siguro, ibang nervous na. Ako, Diyos ko, Lord. Baka umulan. Pag umulan, hindi kami aatim. Ay, umulan lang, di aatim. Grabe naman. Di ba? Ang ganda-ganda nung di ba? Ang ganda-ganda nung presentation natin kanina, di ba? I stand for Jesus. Tapos, ulan lang. Yeah, amen? Naniniwala po ba kayo pag umuulan, dumadalo tayo ng gawain ng Lord, mas maraming blessing? Yan ang lagi ko pong dinidikdik yan sa maraming tao. Kasi ang akala ng tao, ang ulan, sumpa, ang ulan, nagdadala ng karamdaman. Hindi po. Pag mananampalataya ka na ng Panginoon, the more naaating ka ng gawain ng Lord, tapos nauulanan ka. Alam niyo kung gaano karaming patak na ulan, yun yung dami ng pagpapala na dadaloy sa iyo. Kaya huwag ka matatakot kahit umuulan. Amen? O, batiin mo muna yung katabi mo ng maligayang anibersaryo sa iyo, kapatid. Sabihin mo, may pagpapala ka ngayon. Sabihin mo, kakain ka rin ngayon. Siyempre, magkasama yun, di ba? Amen? O, alam naman po natin, di ba? Pag may pagpapala, may pagkain. Pag walang pagpapala, walang pagkain. Amen? At naniniwala naman po ako, pinipala kayo lahat. Naniniwala po ba kayo? Palapakan natin si Lord. Pasensya na po kayo medyo, pag ako po tumayo, medyo mahaba-haba po ako mag-talk. Ay, grabe, ba't ito pa pinatayo? Hindi, biro lamang po. As the Spirit lead po. Amen? Handa na po ba kayo makinig ng mabuting balita? Kasi samantaling ko na po para hindi masayang yung oras kasi ganado na po ako. Bakit? Ramdam ko na kanina yung presence ni Lord Kanina, kinakanta pa lang yung awit Talagang ramdam ko talaga na kailangan manatili talaga tayo kay Lord Di po ba? Yun naman po talaga ang buhay ng isang Kristiyano, kailangan manatili kay Lord Alam niyo, kapag nakakarinig po ako ng mga ganun, talagang blessed na blessed po ako. Kasi isa lang naman talaga ang pinakamalaga sa buhay ng tao Yung manatili po tayo sa Panginoon Kasi pag wala ang Panginoon sa buhay natin, ano siya binubuhay po natin? Amen? So, kung nakanda na po kayo, ito po yung ating pag-aaralan. Katulad po ng inyong team, sabi po rito, the one who endured to the end will be saved. Hinamon po natin sa Mateo chapter 24, verse 13. Babasahin ko po ulit. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kung papansinin po natin, napakaganda po ito lalo na sa mga kapanahunan po natin ngayon. Di ba? Nakikita na po natin sa paligid natin yung mga nangyayari. It is a sign na malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Kaya nga lagi ko po sinasabi, kapag ikaw ay Kristiyano, hindi ka pa seryoso sa mga ginagawa mo sa Lord, ito na po yung panahon na dapat tayo ay seryoso na po pagdating po sa Panginoon. Amen? Ano sabi po rito? Kung papansinin po natin. Sabi po rito, the Christian life is not a stroll through the park, nor its 100-yard dash. It long-distance marathon, and we are called to run with perseverance and endurance the race marked of us. Kaya nga sabi po rito ang magtiis hanggang wakas ang siya maliligtas. Kasi ang buhay Kristiyano po para po tayo tumatakbo doon sa marathon. Alam niyo sa marathon, pag halimbawa napapagod ka lang ng konti, tapos bumabagal ka na, matatalo ka O kaya yung medyo parang nadapa ka na ng konti, parang nawalan ka na ng pag-asa, matatalo ka. Pero yung ilalaban mo talaga, yung hirap, pagtitiis, para lang makuha mo yung
yung pinakagantimpala, hanggang i-design mo, pipilitin mo talaga na makarating sa finish line. Kasi, alam nyo, minsan yung iba nagpasimulan tumakbo, pero pagdating doon sa kalagitnaan, ayaw na Di ba? Kung tutuusin, dapat parating po talaga natin yung finish line. Ano silbi na lahat ng bagay? Kung hindi po natin mararating ang finish line. Di ba, yung iba tumitigil na, humihinto na, yung iba umaayaw na. Pero alam niyo, minsan pag nanonood po ako ng marathon, minsan meron ako nakikita, nahuhuli siya. Di ba yung ibang kasama niya, nakarating na doon sa finish line, pero siya nahuli. Pero pinilit pa rin niyang marating yung finish line. Hindi siya umatras, hindi siya umayaw. Bakit? Kasi, alam niyo, ang talo, yung umaayaw. Pero yung pinipilit pa rin niya na makarating doon sa finish line na kahit anong mga bagay na tatahakin niya, ibig sabihin, yung po yung totoong panalo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Ang pinag-uusapan po natin dito, yung endurance. Ano po ba yung tinatawag na endurance? Sabi po rito, endurance is a key element of the Christian life. Talaga, ito po yung pinakamalaga sa buhay Kristiyano. Ano sabi po rito? Sabi po rito, in times of temptation, kanina yung presentation yung kanina. In times, tama-tama nga ito, sabi ko, sapul sa presentation parang umug na yan. Sabi po rito, in time of temptation, sabi po ng James chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siya subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na pinangako ng Panginoon na umiibig sa Kanya. Para sa kabila po daw ng mga temptation sa buhay po natin, sabi po rito, matalad ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Ano po sabi rito? In times of persecution, sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 19, sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Sabi po rito, bilang pagsang-ayon sa kanyang kalooban. Kasi minsan, di ba, tayong mananampalataya, minsan, pararatangan po tayo ng mundo na kahit hindi natin ginagawa, ma-persecute lang tayo Pero anong sabi rito? Sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Yung patuloy pa rin siya. Sabi po rito, in times of grief and persecution. Ano po sabi? In service. Ang sabi rito, in service to God. Sabi po rito, kapag tayo daw po naglilingkod, sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 3, nandiyan po ba kayo? Sabi po rito, 2 Timothy chapter 2 verse 3, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ano ba po sabi rito? In times of discipline, kasama po ito, yung mananatiling dapat. Sabi po sa in times of discipline, Hebreo 12:7, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sino anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? Ano ba yung sumunod? The reward of endurance in the end. Pag nakapagtiis ka, nanatiling katapat, sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 14, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay mananatili, ang nagtayo nito'y tatanggap ng gantimpala. Ulitin ko po, tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog at mawawalan ng gantimpala, gayon man, maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. Alam niyo po, napakalaga po talaga ng pagtitiis sa buhay Kristiyano. Even Christ, nakita niyo po, nagtiis po siya. Yung mga alagad, lahat po, nagtiis po sila. Sabi po rito, Jesus is the ultimate example of someone who endured hardship. Hindi po biro yung pinagdaanan ni Jesus. Yun ang pinakamahirap na talagang inabot niya. Pero nakita niyo naman po, hanggang kamatayan, pinili pa rin po niya ang mag-alay ng buhay sa Ama. Sabi po ng Hebreo chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng pananampalataya. At siya rin nagpasakdal nito dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikanahiyaan mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan
ng trono ng Diyos. Hindi niya ikinahiyang mamatay sa krus. Kahit na kung tutuusin, katawa-tawa siya. Kung tutuusin, na yun na po yung pinakamasakit na kahiyang na inabot ng tao. Yung ipako sa krus, pagkatapos nakatapis ka, inalisan ka ng damit, malaking kahiyan po yun. Pero hindi po tinignan ni Kristo yung bagay na yun. Ang mahalaga, maganap niya yung pinagagawa ng Ama sa Kanya. Jesus, in spite of great suffering, never turned back, even on the cross. Hindi siya umayaw. Hindi siya tumigil. Nilaban niya yung pinagagawa ng Ama sa Kanya. Sabi mo ng Hebrews chapter 12 verse 2 says, Jesus endured the cross for the joy set before Him. Although Christ knew the suffering the cross would provide, His anticipated joy enabled Him to keep going. He knew what the reward would be, the redemption of mankind, and a sit right hand of God. Alam niyo po kung bakit pinilit ni Christ na mag-iis? Alam niyo kung bakit pinilit ni Christ na sa kabila ng lahat, nanatili po siyang tapat? Tinapos niya yung laban sa buhay niya. Dahil sa iyo. Dahil sa akin. Alam niyo, kung di po natin si Kristo ng gano'n, nasaan tayo ngayon? Ano kalagayan natin ngayon? Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo sa ating lahat, sinikap niyang gawin ang lahat ng bagay na yun para lamang lahat tayo ay maligtas. Kung hindi po niya tinapos yung pinagagawa ng Ama sa Kanya, hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, ano nang kalagayan natin ngayon? Baka pinagpipiesta na po tayo ng dyablo. Baka hawak na po ng dyablo ang buhay po natin. Pero dahil po sa tinubos tayo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Isa pa pong halimbawa na gusto ko pong ipakita sa inyo, si Apostol Pablo. Sabi ko rito, if every time Paul endured, he raised his hand and said, kung si Pablo po ay dumadaan na po sa mabibigat na pangyayari, at pagkatapos itataas niya yung kanyang kamay, at sasabihin na po ni Paul, I can't do it anymore. Ayoko na. Di ko na kaya. Pagod na ako. Nasaktan na ako. Agabyado na ako. Kung itataas si Paul yung kanyang mga kamay at yung nasasabihin niya, could Paul say he had succeeded? Pwede ba sabihin ni Paul na nagtagumpay ako? Pwede ba sabihin ni Paul na eto, napagtagumpayan ko lahat ng bagay? No. If he had responded to his suffering with attitude of bitterness, anger, retaliation, then Paul could not have said he endured. Kung siya po ay tumugon sa kanyang pagdurusa na may saloobing galit pagiganti. Kung gayon, hindi masasabi ni Paul na siya po'y nag-iis. Pero tiniis ni Paul ang lahat ng bagay. Hinarap niya ang lahat ng bagay katulad ni Christ. Sapagkat ang kanyang modelo sa buhay, walang iba kundi si Kristo. At gayon din po tayong lahat ang pinakamodelo natin sa buhay na ito. Kaya tayo nagdiligod kay Lord dahil kay Christ. Kaya kung aming nilakaran ni Christ, kung aming nilakaran ni Paul, dapat yun din po nakikita ng Ama para sa atin. All response to suffering was not to battle under the weight of circumstance, but to realize Christ had called His church to endure hardship. Alam niyo po ba na alam ni Pablo na kapag tinawag ka ni Lord, kapag tayo po ay naglingkod sa Lord, hindi pwedeng hindi tayo daranas ng mga pag-uusig. Hindi pwedeng hindi tayo daranas ng pagtitiis. Kasama po yun. Kung si Christ ka, pinagdaanan yun, tapos tayo, imposibleng malusran natin yung bagay na yun. Bakit? Kasi sabi po rito, ng John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa atin. Meron kayong kapigatian dito sa libutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Now, anong ibig po sabihin nito? Kung nagtagumpay si Christ, nagtagumpay si Paul, kaya din po natin magtagumpay eh. Bakit? Kasama po natin si Jesus eh. Kasama natin yung ating tagapagbigtas eh. Kaya nga, sabi po rito, when we feel God calling to change our life, we might ponder the question, will I able to finish the journey that I am about to start? Kapag nararamdaman po natin yung pagtawag ng Diyos sa atin, listen. Ito ang gusto kong maintindihan po natin lahat.
Hindi lamang po sa manggagawa. Hindi lamang po sa mga tao naglilingkod sa loob ng church. Even kahit na ikaw ay attender ng gawain na ito. Ito po yung sabi mo rito. Sabi mo rito, will I be able to finish the journey that I am about to start? Kapag naramdaman po natin ang pagtawag ng Diyos na pagbuhin ng ating buhay, maaari natin pag-isipan yung tanong. Ito po yung tanong na kadalasan na iniisip natin. Matatapos ko ba itong paglalakbay dito? Makakatagal kaya ako? Makakatapos kaya ako hanggang sa wakas dito? Kasi alam nyo kung titignan po natin yung sarili po natin kakayanan, hindi natin kaya eh. Alam mo yung sarili mong lakas, hindi mo kaya eh. Pero bakit kaya yung mga alagad na yun nagtagumpay? Bakit na-overcome nila lahat ng bagay na yun? Alam nyo kung bakit? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nasa kanila. Alam niyo, sa totoo lang, pag nilagyan tayo ng kapangyarihan ni Kristo, walang bagay na hindi natin kaya eh. Itong flesh, mahina to eh. Itong katawan na ito, may limitasyon to eh. Pero pag dumating ang kapangyarihan ni Kristo sa buhay natin, I tell you, walang bagay na hindi mo makakaya. Walang bagay na hindi mo makakatagumpayan. Sabi mo rito, we need also fully believe the promise that Jesus made when He said, if you can believe, all things are possible to him who believe. Walang imposible sa mga taong naniniwala sa Kanya at sumasampalataya. Kasi minsan sabi ng iba, mahirap, ayoko na yata. Mahirap, bibitiw na yata ako. Sa totoo lang, ito pa sinabi ni Kristo. Dapat sinabi ng Bible, if you can believe, all things are possible to him who believe. Bakit sinabi pa ng Panginoon na walang imposible sa mga taong mananampalataya? Ibig sabihin, kayang-kaya ni Jesus. Magawin ng lahat. Isa pag kumakanta tayo, di ba? Ang ganda-ganda naman. Oo, kinakanta nyo rito. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit ka sa'yo. Higit ka sa'yo. Ibibigay ng Diyos. Sobra-sobrang pagpapaya. Ang dating kasarap, di ba? Pagdating doon, walang imposible kay Lord. Pagdating sa pagpapala, walang imposible kay Lord, papapalain niya ako. Walang imposible kay Lord, pagkakalihin niya ako. Walang imposible kay Lord, igagawin niya lahat ng bagay sa akin. Ewan ko makakasigaw ngayon, bakit pagdating sa paglilingkod, hindi mo masabing walang imposible kay Lord? Bakit pagdating sa paglilingkod, ang hirap eh. Di ko kaya eh. Wala naman yata magagawa si Lord eh. Bakit pagdating doon? Parang nalilimitahan natin. Samantala pag sa blessing, walang imposible kay Lord, papapalain niya ako. Walang imposible kay Lord, bibigyan niya lahat ng bagay. Walang imposible kay Lord, pagkagalingin niya ako. Minsan pakataka-taka pa, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpala. O, doon ba, di ba? Pero pagdating na sa mga trial, napabilingkod, hindi na ako tatalo. Ang dami kong asikasuhin. Ang dami kong babayaran. Ang dami kong intindihin na yun. Kailangan ko intindihin mo na itong bagay na ito. Is there anything hard for God? Meron bang mahirap sa Kanya? Kahit sabihin mo, pagod na sa paglilingkod. Kahit sabihin mo, nahihirapan ka. Dahil lalo ng pinagdadaanan. Pero humingi ka ng lakas kay Lord. Anong sabi niya? I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ng Diyos na palakasin ka. Magagawa ng Diyos na pagtagumpayin ka. Bakit? Kasi nakita ng Diyos na nanangang ka sa Kanya. Amen? We need also fully believe the promise that Jesus made when He said, if you can believe, all things are possible to him who believes. Paano po ba tayo mananatiling tapat hanggang wakas? Sabi sa binasa natin kanina, sabi rito, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Now, tingnan niyo po, number 1.
Sabi po rito, trial that Paul endured. Paano nagtagumpay si Paul? Ano yung mga pagsubok na tinis ni Paul nung siya po'y naglilingkod? Nung siya po'y tinawag ng Panginoon? 2 Corinthians 11:25. Ito po yung naranasan ni Paul. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at misang binato. May 3 kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at misa'y maghapon at magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Nakita niyo po yun? Ang sabi po rito, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. Di pa nga tayo nahagupit eh. Misang binato, di pa tayo binabato. Makiklo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan na misa'y maghapon magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sige mo, maghapon na lulutang-lutang sa dagat. Hindi niya alam kung kakainin na siya ng pating o malulunod na siya, mamamatay na siya. Hindi niya alam kung may mga alon na papayun siya noong time na yun. Pero hindi sinabi po ni Paul, ayoko na, ang hirap pala. Ayoko na, ito palang pinagdadaanan na naglilingkod. Paul's second letter to the Corinthians, he listed various hardships that he had endured, such as being beaten with rod 3 times, being stoned once, being shipwrecked 3 times, and spending night and day in the sea. Di niya alam kung may pag-asa pa ang buhay niya. Di niya alam kung kakainin na siya ng pating. Di niya alam kung tatabunan siya ng alon na malakas. Hindi niya alam kung makakabalik pa siya. Pero hindi sinabi ni Paul, Lord, ayoko na. Bakit hindi mo ako sinamahan? He also mentioned experiencing peril with robber, his own countryman and Gentile, plus being tired, sleepless, hungry, thirsty, cold, without enough clothing. Naranasin niya magutom, naranasin niya mapagod, naranasin niya mauhaw, naranasin niyang ginawin, naranasin niyang walang damit, na kanyang isusuot. Pero tayo, tingnan niyo po yung kalagayan natin ngayon. May damit pa tayo, may pagkain pa tayo, nakakainom pa tayo ng tubig sa tamang oras, nakakatulog tayo sa mga bahay natin na maayos, at hindi naman po sobrang pagod talaga yung dinaranas natin. Pero kadalasan, nakikita na kagad ng Lord yung puso po natin. Hello, nandiyan po ba kayo? Sige, tuloy po natin. Di po dahilan yung bagay na yan. Sabi po rito, kung papansinin po natin, hindi po naging dahilan kay Paul yung bagay na yun. Kaya nga minsan, hindi rin dahilan itong pangyayari na ito. Ano malay nyo, tinitignan lang ng Lord yung faith natin. Kasi ang pinag-uusapan dito ang manatiling tapat Ang pinag-uusapan po rito yung talaga makikita ng Lord kung sino yung manatiling tapat Praise the Lord. Ayan. Kinabahan na yata iba. Kala ko may umuwi na Kala ko pagbukas ng ilaw, wala na kayo Parang sinihan, di ba? Di ba? Hello! Buti na lang, Buti na lang, kala mo sinihan. Siguro kung sinihan, uwi ka na Praise the Lord. Kala ko pagbukas ng ilaw, kalahati na lang O baka natira, worker na lang Diyos ko, Panginoon, ako pa naman na nagtok dito, tapos worker na lang na natira. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Okay, tuloy po natin. Sabi po rito, even though Paul had to endure, had to endure extreme hardship and trial, he never lost faith in God. Hindi po nawala yung pananampalataya niya kay Lord. Sabi po rito, in his letter to the congregation in Rome, ito po yung sabi niya, doon sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Sabi, ito pinakamatinding, hinangaan ko si Paul. Katulad ng presentation nyo kanina, hinangaan ko si Paul dito, kaya pag pinag-uusapan po yung mga bagay na tungkol kay Paul, na-inspire talaga ako pagdating sa paglilingkod niya. Ito po yung ginagawa ko inspiration sa buhay ko. Sabi ko, si Paul tao na pagtagumpayan niya yung bagay na yun. Si Paul alagad ni Kristo na pagtagumpayan niya yung bagay na yun. Ibig sabihin, kaya din natin itong bagay na ito. Kasi yung Diyos ni Paul, Diyos din na tinatawagan natin ngayon. Imposible din natin kaya yun. Ano sabi niya? In his letter to the congregation in Rome, he wrote, ito yung presentation nyo kanina. Tumugma talaga itong message na ito.
Talagang inalaw ng Lord talaga. Talagang naniniwala po ako kalooban talaga ng Lord to. Kasi tugman-tugma talaga. Sabi po rito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian ba? Ang pag-uusig ba? Ang gutom? Ang kaubaran? Ang panganib? O ang taba? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo nanganganib, kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami mga tupang papatay. Hindi tinignan ni Paul ang kalagayan niya. Hindi tinignan ni Paul yung sitwasyon niya. Ang pinakamalaga kay Paul, huwag siyang malayo kay Lord. Ang pinakamalaga kay Paul, manatili ang buhay mo sa Panginoon. Kaya sabi niya, sino makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapigatian ba, ang pag-uusig ba, ang gutom, ang kaubaran, ang panganib o taba? Sabi niya, alang-alang sa iyo, nanganganib kami mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami mga tupang papatayin. Pero hindi ko give up si Paul. Hindi umatras si Paul. Sabi po rito, Paul suffered greatly during his ministry. Yet he was assured that Christ watched over him and protected him. Ang pinangawakan ni Paul, nandiyan si Lord, tinitignan niya ako. Ang pinangawakan ni Paul, hindi ako pababayaan ng Lord, sasamahan ako ni Paul. Para kay Paul, ang mamatay ay isang malaking karangalan sapagkat makikita niya na ang kanyang tagapagligtas. Pero ang mabuhay, sabi ni Paul, ay isang malaking karangalan dahil nagagamit pa rin ng Diyos ang kanyang buhay. Nalito ang diablo kay Paul. Hindi alam ng diablo kung sa ilalagay si Paul. Sabi ng diablo, kung papatayin ko to, ang katwiran niya, makikita niya na ang tagapagligtas. Sabi ng diablo, kung bubuhayin ko naman to, malaki rin problema. Bakit? Lalo siyang magtatrabaho kay Lord. Lalo siyang pakikinabangan ni Lord. Tayo po ba ganun yung sitwasyon natin sa harapan ng Lord? Na ang diablo ang nalilito? Yung diablo hindi alam ang gagawin sa atin? O very proud yung diablo sa atin, konting bagay lamang pumapalakpak na kagad yung diablo. Pag binigyan tayo ng mga trial ng diablo, sabihin natin, ay ayoko na, ang bigat. Pag binigyan tayo ng mga karamdaman, sabihin natin, ay ayoko na, titigil na ako. Kaya sabi ng diablo, ito lang po pala dapat kong gawin. Lagyan ko lang siya ng konting trial. Lagyan ko lang siya ng konting mga bagay na mabigat sa buhay niya. Ayaw na siya, titigil na siya. Hindi katulad ni Paul. Si Paul, the more na nilalagyan siya na mabibigat na pangyayari sa buhay niya, hindi malaman ng diablo ang gagawin niya. Sabi ni Paul, kung papatayin ako ng diablo, salamat, makikita ko na si Lord. Kung bubuhayin ako ng diablo, salamat, sapagkat magagamit pa ako ng Lord. Marami pa akong kaluluwa na mailalapit sa Panginoon. Amen? Kaya sabi nito, he knew what the Lord has spoken to Ananias, that he would a chosen vessel of mine to bear my name before Gentile king and children of Israel. Alam niya, tinawag siya ng Lord. Alam niya, pinili siya ng Lord. Alam ni Paul yung kalagayan niya nung siya po'y alipin ng kaaway. Alam ni Paul yung kalagayan niya nung hawak po siya ng kaaway. Tinagaruan ng kaaway ang buhay niya. Dinaya ng kaaway ang buhay niya. Pero nung time na nakilala niya na si Lord, hindi na siya pumayag, dadayain pa ng diablo ang buhay niya. Tayo, hinamon na tayo ni Lord Kinuha na tayo ni Lord para hindi na tayo madaya ng diablo Kaya lang, nakalulungkot isipin na kay Lord na tayo, hanggang ngayon, nadadaya pa tayo ng diablo Na kay Lord na tayo, pabisan, ang nangyayari, nabidisip pa tayo ng diablo Dapat makita po natin yung ginagawa ng diablo. Anong ginagawa ng diablo? Ang gusto ng diablo, mawala ka kay Lord. Ang gusto ng diablo, tumigil ka kay Lord. Ang gusto ng diablo, mag-backslide ka kay Lord. Bakit? Kasi gusto niya agawin kanyang muli. Dapat hindi. Dapat ipakita natin kay Lord, Lord, kahit anong gawin ng diablo, hindi ako atras. Kahit anong gawin ng diablo, Lord, magpapatuloy ako, maglilingkod ako. Dapat ganun yung stand natin kay Lord. Tama yung presentation kanina. Na-bless ako. Na-touch ako doon sa presentation na yun. Kasi yan ang takbo ng mundo natin ngayon Yan ang kalagayan ng mundo natin ngayon Kaya nga nung inaawit yung worship kanina, halos pumapatak ang luha ko Kasi sabi ko, Lord, sa panahon natin ngayon, bihira na talaga yung nananatili sa'yo. Sa panahon natin ngayon, Lord, bihira na talaga yung genuine Christian. Kadalasan ngayon, na daming Kristiyano, pagdating sa mga bagay na mahihirap, ayaw na. Pero pagdating sa masarap, gusto niya.
Amen? Amen? We will also be required to suffer many things, and we will be able to endure to the end. Paul did without losing faith. Ginawa po ni Paul na yun. Hindi nangina ang kanyang pananalig. Hindi nangina ang kanyang pananampalataya. Sabi po rito, you put the gold through the fire to see what is genuine and what is not. Alam naman po natin yung sinabi ng Biblia. Ang ginto padadaanin sa apoy para malaman kung talagang tunay. The more na pinadadaan mo sa apoy ang ginto, doon mo nakikita kung anong karat meron ng ginto na ito. Doon namulutang ang kinang niya. Doon namulutang ang pagiging totoong ginto niya. Kasi lumalabas ng todo yung kinang niya. Sometimes, the trial of life can feel like you're going through the fire. Minsan hindi natin alam. Pag dumadaan na tayo sa sitwasyon na parang pinadadaan na tayo sa apoy ng mga trial, sa buhay na ito, nawawala na tayo ng pag-asa. Endurance, show your faith to be genuine. Kapag tayo po'y nagtitiis, kapag tayo po'y dumadaan sa mga bigat na sitwasyon sa buhay na ito, dito makikita ng Lord yung totoong pananampalataya natin kung totoo. Dito makikita ng Lord kung talagang totoo, hindi tayo bibitiw sa Kanya. Ang pagtitiis ay nagpapakita ng iyong pananampalataya kung ito ay tunay sa harapan po ng Panginoon. Papasalamat ka pag may trial ka. Papasalamat ka pag inuusig ka. Papasalamat ka pag may karamdaman ka. Bakit? Wala tayong dapat ikatakot dahil mayroong Diyos na umaagapay sa atin. Amen! Hallelujah! Pangalawa, sabi po rito, maigi lamang po ito, huwag mo kayo mag-alala, kakain na tayo. Praise the Lord. Sabi ng iba, tagal ni pastor, akong kulo na yung sikmura ko. Huwag mo muna tignan yung kulo ng sikmura mo. Amen? Tignan mo muna yung kulo ng espiritu mo. Bakit? Yung espiritu mo sabik na sabik sa presensya ng Panginoon. Amen? Alam niyo, yung espiritu po natin, nag-uumalag kay Lord yan. Kaya kung sasalubungin po natin yung Holy Spirit, na nag-umaalag yung espiritu natin, ako naniniwala po ako maranasan yung kapangyarihan ng Lord. Pangalawa, sabi po rito, Paul suffering and persecution. Sabi po na John chapter 15, 19 to 20, kung kayo ngay sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sanlibutan. Kung pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Design Church, pakinggan niyo may gito. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang alipin na higit kaysa sa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita niyo. Sabi ni Christ, ano sabi niya? Walang alipin na higit kaysa sa Kanyang Panginoon. Kung si Christ inusig, maranasan din po natin yun. Amen? Sabi niya, usigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita niyo. Nang anong ibig po sabihin dito? Alam niyo, napakalaga po ng pagtitiwala natin kay Lord. Mahalaga po yung pagtitiwala natin sa Kanyang salita. We live in an ungodly world surrounded by those Paul described as having their mind blinded by God of this age. Kung papasigin po natin, alam niyo po, sa daigdig na ito, gusto ng mundo, mabulag tayo sa mga bagay sa mundong ito. Pero alam niyo kung anong gusto ni Lord? Mabuksan lahat ng ating mga mata para makita natin yung ganda ng Diyos. Para makita natin yung magagandang bagay na ginagawa ni Lord sa buhay natin. Kaya nakita niyo, iba hindi nakikita yung ganda na ginagawa ni Lord. Nakita niyo, iba hindi nakikita yung kabutihan ng Diyos. Minsan, may hininga siya, hindi pa niya nakikita yung kabutihan ng Lord. May lakas siya, hindi niya nakikita yung kabutihan ng Lord. May tayo siya, hindi niya nakikita yung kabutihan ng Lord. Nasa kanya yung mga ibang bagay, hindi niya nakikita yung kabutihan ng Lord. Sa totoo lang, dapat magpasalamat tayo kay Lord habang nabubuhay tayo. Ibig sabihin, kaya tayo nabubuhay dahil may plano pa ang Diyos sa atin. O, tignan niyo po yung iba. Yung iba, nakita niyo po yung panahon natin ngayon, na-aksidente, patay. Nakita niyo yung iba, may pera, na-aksidente, patay. Nakita niyo yung nangyari sa NLEX. Nakita niyo yung nangyari sa NAIA. Nakita niyo po yung mga yon. Alam niyo, mabala po ng Lord sa ating lahat yun. Na ang ibig sabihin po ng Panginoon, dapat
anytime prepare tayo. Anytime handa tayo. Para anumang sitwasyon na mangyari sa buhay po natin, nakatitiyak tayo na langit ang pupuntahan po natin. Hindi po ibig sabihin na hindi mahal ng Lord yung mga taong yun eh. Although, alam niyo, yung iba ron eh, na-aksidente talaga kung napakinggan niyo po yung mga testimony nila. Lalo na po yung sa NLEX, nag-iisa po siya natira. Namatay lahat ng kasama niya. Pero alam niyo, yung taong nag-iisa na yun, sa halip na sisihin niya ang Lord, hindi niya sinisi ang Lord. Alam niyo kung ano nakita niya? Kaya ako binuhay ng Lord dahil may gagawin pa ang Diyos sa buhay ko. Siguro kung ikaw yun, baka sabihin mo, wala kang kwentang Diyos, ba't mo ginawa sa akin yan? Wala kang kwentang Diyos, bakit pinabayaan mo yung pamilya ko? Samantalang kumikilala ako sa iyo. Pero tingnan nyo, pag ang tao malalim ang pagkaunawa kay Lord, isang bagay na nakikita niya, Lord, salamat. Ano sabi niya? Lahat kami mamamatay. Lahat kami mamamatay, pero sa pagbabalik mo, Lord, bubuhayin mo lahat na namatay. Pero bakit mo ako iniwanan na buhay? Ano sabi niya gano'n? Iniwanan mo akong buhay dahil may purpose ka pa sa akin. Sabi niya, pagdating ng araw, makikita ko rin itong mga mahal ko sa buhay dahil natutulog lang sila, muli silang bubuhayin ng Panginoon. Amen? Hindi po siya tumayaw, hindi siya tumigil. Hindi po niya sinisi ang Lord kung sa ganang sitwasyon. Kasi kung papansinin po natin, sabi po rito, persecution come in many forms. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi rito, we can also experience hardship, dealing with health, finances, or other issue. Minsan kung papansinin po natin, ang pinakamasakit nga naranasan niyo ba yung may sakit ka na, wala ka pang pera? Di ba? Siguro ang bigat nun, baka sabihin mo, naku Lord, anong klaseng Diyos ka? May sakit na ako, wala pa akong pera. Di ba? Pero alam mo, kung magtitiwala ka kay Lord, kahit anong sitwasyon na pinagdadaanan mo, doon niya ipapakita kung paano gumalaw ang kamay ng Diyos. Amen? Kaya kung halimbawa, sa oras na ito, may karamdaman ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung dahil nga ang sitwasyon mo, huwag kang mawala ng pag-asa. May iba nga, may cancer na. Pero kaya pagalingin ng Lord eh. Binubuhay pa ng Lord eh. Pero alam niyo, minsan yung kadalasang lagi na lang nararamdaman ng tao, na talagang kahit kailan, lagi niya nararamdaman. Alam niyo pinakamabigat na cancer na dinadanas ng tao ngayon? Yung cancer sa bulsa. Hello? Oh, ba't natawa kayo? Di ba? Yung iba walang cancer, pero bakit mo lagi may cancer sa bulsa eh. Wala akong pumunta, hindi ako makakatin ng church. Kailangan ng anak ko ng hindi ako makapunta ng church kasi marami akong hindi ba bayarin. Yan yung mabibigat na cancer sa buhay ng tao. Sabi mo, cancer, lumayas ka. Oh, kita mo, ilalayas na kagad. Amen? Oh, totoo yan. Totoo yan, yung pinakamabigat na kalaban ng tao. Kaya ka nang inahagis yung mga kanina dyan, no? Pinulot ni Sayon. Kala niya, totoo. Ewan ko mamaya, kung ipagbibili ni Sayon mamaya yun. Amen? Nandiyan po ba kayo? Pinapangiti ko lang kayo kasi iba parang hindi na humingiti eh. Nung narinig lang yung cancer, hindi nakakangiti. Amen? Sabi po rito, trial, hardship, and persecution come in many varieties and can also come directly from Satan. Ngayon, kung inaalaw ng Diablo na ipahintulot sa iyo yung bagay na yan, i-counterfeit mo yung kaaway. Kapag hinaharangan ka, i-counterfeit mo. Ang problema, minsan pag binibigay sa atin ng kaaway, binubuhat pa natin eh. Kaya sabi ng kaaway, yung trial, sabi mo sa kaaway, ako na, gusto ko yan. Yan ang mangyari sa buhay natin. Dapat pag binibigyan na tayo ng mabibigat na sitwasyon ng kaaway, i-counterfeit mo. Sabi mo, Diablo, habang ginagawa mo ito, lalo kong hahanapin ng Lord. Habang ginagawa mo sa akin ito, lalo kong mamahalin ng Panginoon. Dapat ganon. Para makita ng Diablo na grabe ka magmahal kay Lord. O ano nangyari kay Job? Di ba kilala niyo si Job? Sabi rito, marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan.
Ang tupa niya ay 7,000. 3,000 ang kamelyo. 1,000 ang baka. 500 ang inahing asno. Plus a large household of servant. And beside this, he had 10 children. Alam natin yung kalagayan ni Job. Pero ano sabi po rito? Sabi po rito, but Satan, in one day, took away all Job's possession and his children. Isang araw lang yun, ha? Hindi isang linggo. Hindi 3 days. Hindi 2 days. Isang araw lang pinasadaan ng dyablo ang buhay ni Job. Later, Job was covered with boil from head to toe. Job's suffering was so great that his wife even advised him to curse God and die. Puno-puno na po ng sugat ang kanyang katawan. Nawala na ang manda sa buhay. Nawala na yung mga alaga niyang hayop. Pagkatapos binira siya ng kaaway, ng katakot-takot, ng karamdaman. And then after that, sa halip na encourage siya ng kanyang asawa, anong sabi ng kanyang asawa? Mabuti pa, Job, pumatay ka na para matapos ng paghihirap mo. Sumpahin mo na ang Diyos na yan para matapos ng paghihirap mo. Throughout all his trial, Job never lost faith in God. Patuloy na pinakita niya yung kanyang pagmamahal kay Lord. Patuloy niyang pinakita yung kanyang pag-ibig sa Lord. After Job endured all his trial, pagkatapos sa lahat ng bagay na yun, nawala sa kanyang lahat ng bagay. Pero nakita ng Lord na nagbagtiis siya. God restored to him twice as many possession as he had before. Kala ni Job wala na. Pero pagkatapos nung lahat yung binalik ni Lord, lahat yun na nawala sa kanya, binobli pa ng Lord. Tayo kasi minsan nakala natin, pag nawala ng isang bagay, akala natin hindi napapalitan ng Lord. No! Alam niyo, minsan tinetest lang tayo ng Lord kung nananahan tayo sa bagay na yun. Tinetest lang tayo ng Lord kung yun na ba ang pinakamalaga sa atin kaysa ang Lord. Huwag kang matakot. Kung may mga bagay na inaalis ang Lord sa iyo, kung may mga bagay na kinukuha ang Lord sa iyo, tandaan mo ito, meron pang masigit na ipapalit ang Diyos sa mga bagay na inalis ng diablo sa iyo. Hallelujah! Oh, glory to God! Hallelujah! Job hardship is a powerful example for us of not losing faith in God, even while suffering from extreme adversity. Sabi mo ng John chapter 10, verse 28 to 29, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa aking inuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin. At lalong dakila. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Alam niyo, Lord, pag pinili po tayo, alam niyo, Lord, pag tinawag po tayo, isang bagay lamang po ang kailangan natin. Huwag tayo lalayo sa Kanya. Huwag tayo iniwalay sa Kanya. At hindi pababayaan ng Ama na maagaw tayo ng dyablo. Eh, Pastor, bakit yung iba naagaw ng dyablo? Bakit yung iba napapaglaruan ng dyablo? Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw nila ilaban si Lord sa buhay. Pero kung ilalaban natin ng Lord sa buhay natin, hindi po tayo maagaw ng dyablo. Nakita niyo po si Job, hindi po siya umayaw. Si Job, hindi siya umalis kay Lord. Naagaw ba siya ng kaaway? No. Napahiya pa nga yung kaaway sa kanya. At kung napahiya na yung kaaway sa kanya, anong ginawa ng Lord? Pinalitan ng Lord lahat ng bagay na nawala sa kanya. Ganun si Lord. Naranasan niyo po bang mawala ng sakyan? Ngayon, natatakot ka, nawala ka ng sakyan, pero hindi mo alam kung nawalan ka ng sakyan dahil sa pagmamahal mo kay Lord. Pagdating ng araw, papalitan ka ng Lord yun, doble. Yes, totoo yun. Ako nga po, nung naglingkod po ako rito sa Pangasinan, alam niyo po, dahil siyempre nangangailangan kami ng financial, bago po pumunta rin sa Pangasinan, binenta ko po yung kotse namin. Pati tricycle. May tricycle po ako nung araw, binenta din. Kasi binigay ko na po yung buhay ko kay Lord. Hindi ko naman po madala yung sasakyan dito sa Pangasinan. Kasi bago lang po ako, nagka-church planting po ako. Saka isa pa, kaya pinabenta ko po yung sasakyan para financially, pag iniwanan ko yung asawa ko,
sa kay anak ko, meron pa rin po silang magagamit. Pero sa totoo lang, hindi po ako sanay nun eh. Nung panahon na yun, dahil nasanay na po ako sa Manila, na lagi nakakotse. Pag nag-outage ako, nakakotse ako. Sanay na po ako. Pero nung dumating po ako din sa Pangasinan, dahil may pinagawa ang Lord sa akin, binenta ko po yung sasakyan. Ito po yung binenta ko po, pati yung tricycle, wala. Pero alam nyo, pag nakita ng Lord na faithful ka talaga sa Kanya, lahat yun ibabalik ni Lord. Totoo yan. Ngayon, tingnan nyo, may kotse, may tricycle, may mga motorsiklo. Hindi ka naman pababayaan ni Lord eh. Kasi nauna lang sa atin yung takot, yung pag-aalala. Pero minsan, titignan din ng Lord kung gano'n tayo katapat sa Kanya. Amen? Amen! Pangatlo, tignan niyo po. Bilis natin, no? Malapit na po tayo. Pangatlo, tignan niyo po. Sabi po rito, understanding how to endure to the end. Sabi po ng Acts chapter 20, verse 17. Ito dapat malaman mo kung hanggang sa huli, hanggang sa ba tayo mananatili. Acts 20:17. Mula sa Mileto, siya nagpasubo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda ng iglesia doon. Ito po yung time na si Paul pinadala na po ng Lord sa mission. Sabi po ng Acts 20:22-23, ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipapahayag sa akin ng Espiritu Santo ang naghihintay sa akin, doon ipagkabilanggo at kapigatian. Alam hindi po lahat ang aabutin niya. Alam na hindi po lahat na sasapitin niya. Dahil alam niya, pagdating sa Lord, hindi siya usigin. Pagdating sa Lord, hindi pwede siya ipe-persecute. Bakit? Noon kasi, kakampi niya yung mga kalaban ni Lord eh. Noon kasi, panig siya doon sa mga taong laban kay Lord. Siyempre, pumanig siya kay Lord, natural, magagalit yung diablo sa kanya. Natural, talagang halos kasusuklaman siya ng diablo. Kaya ina-expect na ni Paul lahat yun. Yung mga bagay na aabutin niya, parang tayo. Di ba nung araw kapanig natin ng diablo? Di ba nung araw lagi natin pinabibigyan ng diablo? Di ba nung araw kakampi natin ng diablo? Ano pang na-expectin mo ngayon? Alam mo naman matuwa yung diablo sa'yo. Alam sabihin ng diablo, yay! Kakampi niya na si Jesus. Yay! Naki-Jesus na siya. Anong gagawin ng diablo? Di ako titigil. Hanggang di kita nababawi, gagawa ko ng paraan. Hindi ako titigil, dating kakampi kita. Bakit ngayon kinakalaban mo na ako? Hindi ako titigil, lahat ng paraan gagawin ko para maagaw kita. Church, nakikita niyo po ba yun? Na lahat tayo dadaan dun? Kay pastor ka, kay choir ka, kay worker ka, kay attender ka. Once na binigay mo ang buhay mo kay Lord, hindi pwedeng hindi magre-react ang diablo sa'yo. O subukan mo totally, wala ka na kay Lord. Tignan mo kung pakialaman ka pa ng diablo. Hindi na. Siyempre, sabihin ng diablo, kakampi ko na ito eh. Paano ko bang papakialaman ito? Tapos sabi po rito, kung papasinin po natin, he then gave a key to understanding how he was able to endure. It is the key that unlock our understanding how can we endure also. Paul said, but none of these things move me. Nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy. Sabi po ni Paul. Ano sabi sa Tagalog? Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magalap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoon Jesus, ang pagpapayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung pinakamagandang sinabi ni Paul. Sabi ni Paul dito, but none of these things move me. Sabi niya, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magalap ko lamang ang aking tungkulin. Matapos lamang ang gawain binigay sa akin ng Panginoon Jesus, ang papabayag na mabuting balita na kagandahang loob ng Diyos. Hindi na po tinignan ni Paul yung kanyang sarili. Hindi na po tinignan ni Paul yung kanyang sitwasyon. Alam niyo, tinignan ni Paul yung magbigay niya ang buhay niya kay Lord. Yung makagawa siya ng mabuti kay Lord. Kaya sabi niya, none of these things move me. Hindi po natinag si Paul. Hindi po nayanig na diablo si Paul. Hindi po napaatras na diablo si Paul. Kundi ang sabi ni Paul, but none of these things move me. Walang makakayanig sa akin. Walang makakatinig sa akin
Sapagkat kasama ko yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? The church of God cannot be shaken. The church of God cannot be shaken. Hindi ka matitinag pag ang buhay mo na kay Kristo. Amen? Panoorin po natin tong video na ito. Tignan niyo po ito. Panoorin po natin. Dito po nagsimula ang awitin na ito. Nearly 200 years ago, a revival took place in Wales, England. And as a result of this revival, many missionaries were called on their foreign mission fields. And many of these missionaries chose as their place of service to go to North India, a place that could best be described as savage. These tribes were famous for a group of men known as headhunters, who as a sign of greatness in their tribe would take the heads of their enemies and hang them on their walls. It was into this savage tribe that these missionaries came, and obviously they were not welcomed by these tribes. But still, they knew they were called by God, and so they continued to share their faith. And they finally reached out to one family who accepted the gospel of Jesus Christ. And this man and his wife and two sons were so contagious about Jesus that they were getting to lead other villagers and other people from their tribe to Jesus. And the tribal chief got wind of their faith. And so he called a meeting of the tribe, and he captured this family, and he brought them before the tribe. And he said to the man, he said, "Renounce Jesus Christ as your Savior, or something bad's going to happen to you." He said, "We're going to kill your children." And the man, he loved his children. He looked down at his sons, and he loved them, but he knew that he couldn't renounce Jesus Christ. So he said the words of this famous song. He said, "I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back." And the archers pulled back their arrows, and they shot dead his two sons. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. And as his sons lay there before him on the ground, dead, the tribal chief said, "I'm going to give you another chance. Renounce Christ, or I'm going to kill your wife." And the man looked down at his sons, and he looked at his wife, who he loved so much, his partner in life. But he knew what Scripture said, that he needed to acknowledge God, acknowledge Christ before men. He said the second line of this famous song. He said, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." And the archers killed his wife. None go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. And now, with
his two sons and his wife lying on the ground in front of him, the tribal chief came before him again and said, "Renounce Christ, or this time we'll kill you." And the man, realizing that he had nothing left in this world, looked up at heaven and said the last lines to this song. He said, "The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back." And in anger, the tribal chief gave the order, and the archers killed the man. Before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning And now, with the man and his two children and his wife dead, the chief stood before this family speechless. He couldn't believe what his eyes had just seen, and he realized that through the faith of this man, that this God must be real. This Jesus who this man was willing to die for must be real. And on the spot, the reports tell us that this chief accepted Christ as his Savior. And throughout the following weeks and months, the rest of the tribe began to accept Christ as their Savior. All because one man and his family were willing to stand up and say, "I've decided to follow Jesus. Though no one goes with me, I'm still going to follow. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back." Nakita niyo po. Nandun po sila sa isang tribo na kailangan i-renounce po nila si Christ. At ang sabi nila, pag pinili niya si Christ, papatayin po sila. Pero sabi po ng lalaki at buong pamilya nito, "I am decided to follow Jesus. No turning back. No turning back." Ang unang ginawa po ng tribo ay pinatay po yung kanyang dalawang anak. Pero hindi po gumiba up yung mag-asawa, bagkus pinagpatuloy pa rin po nila, "I am decided to follow Jesus. No turning back. No turning back." Namatay po yung kanilang dalawang anak, pero patuloy pa rin na hindi nila na-renounce si Christ. Pagkatapos yung kanyang asawa naman po ang papatayin na. Pero hindi pa rin po siya natinag, hindi pa rin siya nayanig. Sabi niya, "Kahit kailanman, hindi ko papapalit ang ito na nakilala namin." At doon sa harapan niya, pinatay yung kanyang asawa. Pinana yung kanyang asawa hanggang sa mamatay. At pagkatapos kinausap na po siya ng tribo, sabi niya, "Ikaw na susunod. Hindi mo pa matatalikuran ang is na yan. Hindi ka pa magbabakout sa is na yan." Pero ano sabi niya? "I am decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." At ipinagmalaki pa niya yung krus ni Kristo. Pinagmalaki pa niya yung Jesus na yun na napako sa krus. Hanggang sa siya pinatay. Buong pamilya sila pinatay. At alam niyo po ba, nagtataka po yung buong tribo kung bakit ganun kalaga sa kanilang Jesus na ito. Bakit ganun ka-importante sa kanilang Jesus na ito? Kung iba matatakot ka dahil kapalit buhay, ang kapalit kamatayan. Pero sila, willing silang mamatay dahil sa Jesus na ito. Kaya natakay mo ang tribo na yun, sino ba ang Jesus na ito? Bakit ganun ang kapangyarihan ng Jesus na ito sa buhay ng pamilya na ito? Alam niyo po, dahil sakripisyong ginawa nila, dahil inilagak nila ang buhay nila kay Lord, yung buong tribo na yun kumilagak kay Lord. Yung buong tribo na yun kumilagak kay Jesus. Parang katulad po kay Jesus, sinakripisyo niya yung kanyang buhay para sa ating lahat. Nakita niyo, ang dami pong kumilala. Yung pamilya na yun, sinakripisyo nila yung buhay nila sa Panginoong Hesus. Nakita niyo po yung buong tribo, nakilala si Jesus. Hindi mo ba alam na ang bawat sakripisyo ng ginagawa mo kay Lord, buong pamilya mo, pwedeng iligtas ng Lord? Hindi mo ba alam yung bawat sakripisyo na ginagawa mo kay Lord, buong kamag-anak mo, pwedeng iligtas ng Lord? Buong barangay nyo, pwedeng iligtas ni Lord? Buong lugar, pwedeng iligtas ni Lord?
Minsan hindi po natin nakikita yung mga bagay na sinasakripisyo natin. Akala natin baliwala. Akala natin walang nangyayari. Akala natin hindi po nagkakaroon ng parabagang kaganapan lahat ng bagay. Pero hindi mo alam, nakikita ng Lord yung bawat sakripisyo na ginagawa natin sa Kanya. Sa palagay niyo po ba kung walang pastor na nagsakripisyo sa inyo rito? Kung walang pastor natin na nagsakripisyo sa inyo rito, nandyan po ba kayo? Kung walang pamilya na nagsakripisyo sa inyo, nakita niyo, nagsakripisyo po yung buo niyang pamilya. Bakit? Alang-alang na sakripisyo po nila yung pamilya nila, nakita niyo po, bakit po nandito tayo ngayon? Bakit nakilala natin ng Lord? Ganon din po sa inyo. Kung meron po tayong mga kamag-anak, na akala natin walang pag-asa, kung magsasakripisyo ka, alam mo, pagdating ng araw, ang reward ng Lord, yung mga kamag-anak mo. Lahat yung nililigtas ng Lord. Naalala ko po, doon po sa pamilya namin, tinawag po ako ng Lord. Nung tinawag po ako ng Lord, akala ko wala nang pag-asa ang buhay. Pero alam niyo, tinawag po ako ng Lord, katakot-takot na hirap, katakot-takot na sakripisyo. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko kung tatagal ako. Hindi ko alam kung makapagtiis ako. Dumating po ako yung time na halos natutulog po ako sa bus station. Dumating po yung time na naliligo ako sa mga gasolinahan. Lingguhan po, halos hindi po ako nakakauwi ng Valenzuela. Sinakripisyo ko po lahat ng yon. Alam nyo kung bakit sinakripisyo ko po lahat ng yon? Sabi ko, Lord, gusto ko po magbago ang buhay namin. Gusto ko po magbago ang lahat ng kalagayan ng ating buong pamilya. Tiniis ko po yung lahat ng bagay na yon. Kahit nahirapan ako. Dumating yung time na halos walang kinakain. Dumating yung time na talagang naglalakad ng malayo. Pero salamat sa Lord. Sa bawat sakripisyo, bawat pagtitiis, dapat sana yung pamilya po namin hindi po nakakakilala kay Lord. Dapat sana yung pamilya namin wala po kay Lord. Pariwara ang buhay po namin lahat. Dapat sana walang direksyon po lahat ng buhay po namin. Salamat sa sakripisyo na ginagawa natin kay Lord. Kaya natutuwa po ako kay Lord. Meron po kayong pastor ngayon. Meron isang pamilya na nagsasakripisyo po para sa inyo. It's a great blessing po para po sa akin na meron po mga taong ginagamit ng Diyos para sa atin po lahat. Yun naman po talaga yung katotohanan. Sa totoo lang, kung makikita lang natin yung kabutihan ng Diyos, minsan gumigibang ka agad, umaayaw ka agad. Akala mo wala nangyayari. Pero hindi. Bawat sakripisyo na mananatili tayong tapat hanggang wakas, I tell you, meron pong reward ng Lord sa atin. At hindi lamang po yung reward dito na pagdating ng araw, ililigtas niya ang buong pamilya natin. Pagdating ng araw, may reward po tayong tatanggapin sa langit. Kasi nanatili tayong tapat kay Lord hanggang wakas. Kaya nakita niyo po, ano sabi po ni Paul? Sabi po ni Paul, Paul did not consider his life dear to himself. This is truly an example of humility. It is the key to understanding how we can endure hardship. Dadaan tayo dyan. Pero huwag ka mawalan ng pag-asa. Habang dumadaan ka sa mga bagay na yan, nandiyan naman po yung kinukomfort ko ni Lord. Nandiyan naman yung paparanas din naman sa iyo ni Lord. Yung magagandang bagay. Pag may mahirap na sakripisyo, may magandang bagay na gagawin naman ng Lord sa iyo para matapunan yung mga bagay na sakit na inabot mo. Ganun si Lord. If we are willing to deny ourselves and put God first in our life, He will provide us the strength and whatever resources we need to endure to the end. Nandiyan si Lord. Hindi niya tayo pagkukulangin. Nandiyan si Lord. Hindi niya lahat ng pangangailangan natin. Pero alam niya, ginagamit niya tayo. Sabi po ng Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig din naman sumunod sa akin, libutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Most winners are built through brokenness. Kadalasan po, alam niyo kung ano yung mga nagtatagumpay. Ito po yung klase ng tao pumayag na ipadurog sa Lord yung kanyang buhay. Unless that we are broken,
Doon pa lamang gagalaw ng todo ang Panginoon sa buhay po natin. Pero kung ang tinitignan lang natin, yung mga bagay na pansarili natin, kung ang tinitignan lang natin yung mga bagay na magaganda lamang na mangyayari sa buhay po natin, sasabihin ko sa inyo, although hindi po masama yung bagay na yun, pero unless na tayo po ay halos durugin ng Panginoon sa mga bagay na ito, doon niya makikita kung gaano siya kahalaga sa buhay po natin. The greatest leader have failed many times. Kadalasan, dumadating po tayo doon sa nagkakaroon tayo ng failure. Nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Nagkakaroon tayo ng mga bagay na pangit na sitwasyon sa buhay po natin. Maalala ko po, ito po si Thomas Edison. Before inventing the light bulb, ito si Thomas Edison. Thomas Edison failed 1,000 times bago niya nagawa ang isang bombilya. Abraham Lincoln was said to have failed so many times in business, in his love life, in politics, and finally became one of the greatest president of the United States. People who finish well in life allow failure to be their friend, not their enemy. Alam nyo, hindi sa lahat ng tagumpay ng buhay ng tao, puro masarap. Hindi sa lahat ng tagumpay ng buhay ng tao, puro kaginhawahan. Minsan iaalaw rin ng Lord na magkaroon tayo ng failure. Minsan iaalaw rin ng Lord na masaktan tayo, mahirapan tayo, para makita ng Lord kung mananatili tayo sa bagay na yun. At makita ng Lord kung aayaw ba tayo, titigil ba tayo, o bibitawan na natin yung mga bagay na pinagagawa niya sa atin. Tingnan niyo po ito si Thomas Edison. Kung sa isang pagputok pa lamang ng bombilya, umayaw na siya. Kung sa pangalawang pagputok ng bombilya, tumigil na siya. Ikasampung pagputok ng bombilya, gumibat na siya. Di sana, walang ilaw ang buong mundo. Walang bombilya ang buong mundo. Pero tingnan niyo po, pinagtyagaan niya, nagtiis siya, nagsakripisyo siya. Ito naman po sa Abraham Lincoln, sabi po rito, was said to have failed so many times in business. Lagi siyang talo, lagi siyang nababankrupt. Lalo na pagdating doon sa love life niya. Siguro laging busted. In politics, but finally became one of the greatest president of the United States. Sa kabila ng kanyang maraming pinagdaanan, failure, sa kabila ng kanyang maraming pinagdaanan ng mga mahirap na bagay, nung makita ng Lord, kung hanggang siya matiisin, hanggang siya matyaga, anong ginawa po? Dito po, kay Abraham Lincoln. Sabi po rito, one of the greatest president of the United States. People who finish well in life allow failure to be their friend, not enemy. Dapat pag dumadaan ka sa mga failure, thank you Lord. Pero pagdating ng araw, Lord, magtatagumpay na ako rito. Halimbawa, dumating ka sa mga bagay na parang nabigo ka, thank you Lord. Pagdating ng araw, Lord, mapiperfect ko na ito. Kasi meron na akong aral na napulot dito. Thank you Lord. Pag dumating sa iyo, halimbawa yung para bagang hindi ka nagtagumpay, thank you Lord. Pagdating ng araw, pagpupursigahan ko to para magtagumpay na ako sa bagay na ito. Kasi tinitignan ng Lord kung aayaw ka eh. Tinitignan ng Lord kung titigil ka na ba eh. Di ba sabi nga ng mga bata, ang umaayaw di nagwawagi pag naglalaro sila. Pero ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas at magtatagumpay. Don't quit! Don't stop! Don't give up! Don't give in! And you will never be a winner. Sitiyan ko po sa iyo. Pag hindi ka tumigil, hindi ka umayaw. Titiyan ko sa iyo pagdating ng araw. Makikita mo yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kaya ka lang ba lumapit kay Lord? Dahil lang sa pakinabang? Kaya ka lang ba lumapit kay Lord dahil meron ka lang gustong makuha? Kaya ka lang ba lumapit kay Lord dahil alam mo masarap, maganda? Mali. Kung yun ang dahilan kung bakit tayo lumapit kay Lord, mabibigo po tayo. Mahirapan po tayo, hindi tayo tatagal. Pero kung ang dahilan, kaya tayo lumapit kay Lord dahil mahal natin siya. Mahalaga sa buhay natin. Tandaan mo ito. Kahit anong pagdaanan mo, hindi ka bibitiw, hindi ka ayaw kay Lord. Kasi siya ang pinakamalaga sa buhay mo. Narinig niyo po ba yung kantang ito? Pakinggan niyo po itong awit na ito, yung bakit nga ba? Pakinggan niyo po itong awit yan ito. Yes!
ganyan. Dapat ganyan natin kamahalan, Lord. Dapat siya ang focus sa buhay natin. Yan ang hinahanap ng Lord. Yan ba ang dahilan kung bakit ka naglilingkod? Meron o wala? May pagpapala o wala? May karamdaman o magandang katawan? Ibinibigay pa rin natin ang buhay natin kay Lord. Yes! Pwede ba tayo tumayo lahat? Nais ko. Yes! Nais ko. Sa himala, nais ko. Sunamin mo yung bagay na yan. Alam mo, yan ang hinahanap ng Lord sa iyo. Mahal mo siya kahit anong pinagdadaanan mo. Mahal mo siya kahit anong sitwasyon sa buhay. Yan ang gusto ni Lord. Bakit pinasasalamatan? Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. yes! Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa iyong kita. Mahal kita, Yes. oh Diyos, Don't quit. Don't stop. Don't give up. And don't give in. And you will be a winner. Titiyan ko sa'yo, magtatagumpay ka. Titiyan ko sa'yo, makukuha mo yung bagay na inaasam mo sa buhay nito. Si Noah? O alam niyo po si Noah kung gano'ng kahirap yung binagawa ng Lord sa kanya? Pumash si Noah ng isang malaking daong. A giant boat to save his family from a flood. Ano ang aral na makikita natin sa kanya? Alam niyo, mabigat po yung trabaho na pinagawa ng Lord kay Noah. But he did exactly what God told him to do. Di siya nagreklamo, Lord, ang hirap naman ito. Lord, nakakapagod naman ito. Lord, bakit wala akong katulong sa bagay nito? Ba't solo ko lang? This is the first step of a winner, doing exactly what God asks you to do. Minsan may mga mahirap na pinagagawa ng Lord sa atin. Minsan sasabihin natin, Lord, hindi ko kaya to. Hindi pagagawa ng Lord sa iyo kung hindi mo kaya. Hindi pagagawa ng Lord sa iyo kung alam niya na hindi ka niya sasamahan. Tutulungan ka niya. Sasamahan ka niya. Kaya lang, ikaw yung nawawala ng pag-asa. Ang isang bagay pa pinagawa ng Lord sa iyo, ang isang bagay pa pinagtrabaho ng Lord sa iyo, titiyan ko sa iyo, nandiyan lagi ang Lord sa tabi mo. Hindi ka niya pababayaan. Alam niyo, inisulta po si Noah na maraming tao. Alam niyo kung bakit? Parang katulad natin ngayon. Iniinsulto ka ng mga kamag-anak mo wala kay Lord. Iniinsulto ka ng mga kaklase mo. Iniinsulto ka ng mga katrabaho mo.
Si Noah inisulto po nung gumagawa ng malaking daong. Kasi sabi ng mga tao sa kanya, Noah, nababaliw ka. Nasa gitna tayo ng disyerto, gagawa ka ng malaking daong. Wala naman dagat dito, disyerto to, Noah. Aanin mo yan. Pero alam niyo po ba, ginawa pa rin ni Noah. Kung papansinin po natin, even though he didn't understand what it was he was building, he understood the one who had asked him to build it. Naunawaan niya kung sino nagtatagawa sa kanya. Naunawaan niya kung sino nag-utos sa kanya. Naunawaan niya na yung nag-utos sa kanya at yung nagtatagawa sa kanya. Hindi siya pababayaan. At alam niya na hindi pagagawa ng Diyos ang bagay nito sa kanya kung iiwanan lang siya ng Lord sa ere. Kung pababayaan lamang siya ng Lord sa ere. Many people put themselves first in priority. Not willing to deny themselves. Marami po sa atin, lagi na lang natin tinitignan yung sarili natin. Hindi natin tinitignan. Lord, may pinagagawa ka ba? Lord, may gusto ka ba sa akin? Meron ka bang gustong patrabaho sa akin? Nakikita po ba natin yung bagay na yun? Not willing to deny themselves. This is natural, but it is just opposite of what Jesus said to do. Ang gusto ng Lord, sumunod ka sa Kanya. Basta may pinagagawa siya. Tandaan mo ito, hindi Kanya papapahamak. Hindi Kanya iiwanan. At hindi Kanya pababayaan na isang araw magiging pangit ang takbo ng kalagayan mo. Kapatid, alam niyo, pinakamaganda sa buhay nito, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi po biro ang paglilingkod. Hindi po biro ang panawagan ng Diyos. Sakripisyo, luha, pagod, pera, pinagtatawanan ng tao, pinararatangan ng tao, pinagbibintangan ng tao. Pero bakit mo titiisin lahat ng bagay na yun? Kasi mahal mo si Lord. Mahalaga ang Panginoon sa buhay mo. Kapatid, ikaw ba ganun ba kahalaga ang Panginoon sa iyo? Time is too short. Maikli na lang ang panahon. Malapit na pong bumalik ang Lord. At ang sabi ng Biblia, manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Nakikita na po natin yung sitwasyon sa buong daigdig. Nakikita na po natin yung gera, nakikita na po natin yung mga tagutom. Nakikita na po natin yung mga bagay na mabibigat na nangyayari. Kailan pa tayo lalapit kay Lord? Kailan pa natin ibibigay ang buhay natin kay Lord? At ikaw na naglilingkod sa Panginoon, ikaw na nagbibigay ng buhay sa Lord, manatili kang tapat. Don't give up. Malapit na po yung awarding ceremony. Malapit na po yung gantimpala na tatanggapin natin sa Panginoon. Malapit na po yung pangako ng Lord na ang nanatiling tapat sa Kanya ay patuloy na makatanggap ng gantimpala na buhay sa Lord. Alam mo ba kung ano yung gantimpala na yun? Yung buhay na walang hanggan na nilalaan ng Diyos para sa atin. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo kay Lord ngayong magang ito? Kaya mo bang isakripisyo ang buhay mo kay Lord ngayon? Kahit na minsan mahirap, kahit na minsan para bagang akala mo walang direksyon, parang kay Noah. Yung sabi ko nga sa inyo kanina. Pero nalugod ang Lord sa buhay ng Noah na ito. Sapagkat nakita niya may Noah na nagmahal ng totoo sa kanya. Ano nangyari po kay Noah? Buong pamilya niya niligtas ng Panginoon. Hindi mo ba nakikita yung sitwasyon mo ngayon? Hindi mo ba nakikita yung kalagayan ng pamilya mo? Hindi mo ba nakikita yung kalagayan ng buhay mo ngayon? Kailan mo pa ibibigay ang buhay mo kay Lord? Kailan mo pa iaalay ang buhay mo sa Lord? Inaanyayaan kita ngayong umagang ito. Inaanyayaan kita kung if you are willing to give your life to Jesus, if you are willing to surrender your life to Jesus, samantalin mo ang umagang ito. Samantalin natin ang pagkakataon na ito. Sapagkat ito po yung hinihintay ng Lord na makakita siya na mga taong willing na ialay ang buhay sa Kanya hanggang sa wakas. Tandaan mo ito, kapatid. If you give up your life to Jesus this morning, I tell you, if you surrender your life to Him, may magandang mangyayari
sa buhay mo at hindi lang sa buhay mo, even to your family. Naniniwala po ako, ito yung katugunan ng panalangin mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Inayayaan ko po kayo na nais nyo pong lumapit sa harapan ngayong umagang to. Inayayaan kita sa altar na ito. Come on. Inayayaan ko po kayo. Sige po. If you want to give your life to Jesus, inayayaan ko po kayo sa harapan. Minsan nakala mo walang pag-asa. Minsan nakala mo hindi mo na kaya. Tara! Si Jesus ang pag-asa mo. Gusto ko malaman mo. Sige po, huwag po kayo matakot. Give your life to Jesus. Saan ka ba nahihirapan? Saan ka ba nabibigatan? Gusto ko malaman mo, kapatid, nandiyan si Jesus. Sige pa po. Sino pa pong gusto lumapit kay Lord? Kahit manggagawa ka, kahit sino ka pa. Ito yung pagkakataon na gustong makita ng Lord kung gaano siya kalagi sa buhay mo. Give your life to Jesus. Sige, ilapit mo kay Lord lahat yan. Come on! Come on! Sige, tawagin mo siya. Lord, hindi ko na kaya to. Panginoon, ikaw na lang pag-asa ng buhay ko. Sige pa po, sino pa mo gusto lumapit kay Lord? We invite you in this altar. Sige, kalimutan mo yung sarili mo. Kalimutan mo yung kalagayan mo. Bigyan mo kay Lord lahat. Bigyan mo kay Lord. Are you willing to give your life to Jesus? Sige, ilapit mo. Hinihintay ka ng Lord. Yung mga nag-struggle sa oras na ito, yung nabigat na problema, yung mga nahihirapan sa karamdaman, come on, I invite you in this altar. Samantalin natin ang pagkakataon na ito. Bigyan mo kay Lord ang buhay mo, come on! Come on! Yes! Sige, tawagin mo ang pangalan ng Lord. Tawagin mo ang pangalan ng Lord. Sige, bigyan mo. Ibigyan mo na, wala ka na magagawa. Wala ka magagawa kung wala ang Lord sa buhay mo. Come on! Come on! Give your life to Jesus. Patunayan mo kay Lord na siya malaga sa buhay mo. Yes! Yes! Lord, kailangan ka namin! Lord, kailangan ka namin! Lord, kailangan ka namin! Ondorobo Kandaraba! Lord, kailangan ka namin! Come on, come on! Ilapit mo ang buhay mo kay Lord! Come on! Come on! Malaga si Jesus sa buhay ng tao! Malaga si Jesus sa buhay ng tao! Don't pick up! Huwag kang aayaw! Huwag kang titigil! Nandiyan si Lord! Nandiyan si Lord sa tabi mo! Hindi ka niya pababayaan! Nandiyan siya! Kasama natin siya!
Ikaw-ay-ari ng buhay na ito. Ano mang katasin mo, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang katibayan ko. Minsan akala mo walang pag-asa. Minsan akala mo hanggang dyan na lang. Pero gusto ko malaman mo may reward na idalaan ang Diyos sa iyo. Kung sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng hirap sa paglilingkod, mananatili ka na ilagak at hindi ka bibitiw sa harapan ng ating Panginoon. Sige, tawagin mo si Lord ngayon. Sige, tawagin mo si Lord ngayon. Come on! Tawagin mo si Jesus ngayon. Oh, Raba Shanda Raba. Oh, Raba Kanda Raba Raba Raba. Fondo Robo Shekere. Oh, Robo Kanda Raba Raba Raba. Panatiliin mo kami sa iyo, Lord. Patatagin mo kami. Patatagin mo kami. Patibayan mo kami, Lord. Hanggang sa pagbabalik mo. Taktan mo kami na naglilingkod sa iyo. Taktan mo kami na nagmamahal sa iyo. Fondo Robo Kanda Raba Raba. Robo Kanda Raba Raba. Kanda Raba Raba Raba. Shekerebe. Come on! Come on! Humingi ka ng kalakasan kay Lord. 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 Undorobo siyang nagkakanta. Undorobo siyang nagkakanta. Yes. Sumunod ka sa panalangin na ito. The Lord give you strength. Kasamahan ka ng Lord. Sabihin mo, Panginoong Yesus, sa oras na ito, humingi ako ng lakas sa iyo. Humingi ako ng patnubay mo. Alam po namin, Panginoon, mahirap ang labanan. Subalit ang sabi mo, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Patatagin mo kami. Bigyan mo kami ng kapangyarihan nagmumula sa iyo upang makalaban sa mga harapin sa buhay dahil kasama ka namin. Panginoong Yesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, mananakop, hari, Panginoon ng ating buhay. Mula sa araw na ito, Lord, hanggang sa iyong pagbabalik, inilalagak namin ang buhay namin sa iyo. Walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Amen. Hingin mo kay Lord ngayon yung gusto mo. Come on. Sige, sabi mo ngayon. Sabi mo kay Lord ngayon yung hinihingi mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga katugunan. Thank you, Lord. Binigay mo kahilingan nila. And I will pray for you. Lord, I pray, ito po mga tao na ito, na lumapit sa iyong harapan. Inilagak ang buhay nila sa iyong harapan. Naniniwala po ako, ito ang araw na meron kang ginawang maganda sa kanila. At patatatagin mo sila hanggang sa iyong pagbabalik. Naniniwala po ako, ang mga taong ito, daratan mo na ang kanilang buhay ay nakalagak sa iyo. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Pwede na po kayo magsibalik sa iyong kuwan. Tinatawagan ko po yung mga manggagawa. Pwede po ba tawagan ko lahat ng manggagawa ng church sa lugar na ito? Sige po, lahat ng manggagawa. Pwede po ba sa harapan yung mga manggagawa? Hinanyanyan ko po yung mga manggagawa ng Panginoon. Thank you, Lord. Yes. Alam niyo ba na yung gantimpalang hinihintay natin si Lord? Alam niyo ba na walang sakripisyo?
na nasasayang? Alam nyo ba na lahat ng ginagawa ninyo may bunga yan? Hindi lamang sa inyo, maging sa pamilya ninyo. Alam nyo ba na wala nang sayang na sandali sa buhay natin? Nung inilagat natin ang buhay natin kay Lord, sabi ni Paul, but none of these things move me. Sabi ni Paul, kahit mahirap, kahit sakripisyo, kahit pagtitiis, sabi ni Paul, none of these things move me. Pinakita ni Paul kung gaano kahalaga ang Jesus na ito sa kanyang buhay. Sabi niya, si Jesus lamang ang pinakamalaga. At kailanman, hindi ko tatalikuran ng Jesus na ito sapagkat ito ang pinakamalaga na dumating sa buhay. Magagawa, gusto ko maintindihan mo, pipilitin kang bawiin ng dyablo. Pipilitin kang agawin ng dyablo. Maraming suffering. Maraming pag-uusig. Maraming dadaanan na mabibigat sa buhay na ito. Pero sabi ni Paul, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus sa papapahayag na mabuting balita sa kagandahang loob ng Diyos. Stand for Jesus! Stand for Jesus! Stand for Jesus! Time is too short. Hindi sayang ang bawat sakripisyo natin. Lord, I pray, hawakan mo mga manggagawa na ito. Patibayan mo mga manggagawa na ito. Sila ang binigay mo sa kanilang pastor. Sila ang binigay mo na alalay ng kanilang pastor para itaguyod ang gawain mo, para lalo kang mapakilala sa lugar na ito at sa maraming tao. Sila ang armor bearer, Lord. Sila ang hinirang mo para patuloy na makapaglapit ng kaluluwa. Lord, patibayin mo sila, patatagin mo sila. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo. At anumang harapin sa buhay nila na makita nila na ang bawat failure, ito ang magiging dahilan para lalo sila magtagumpay. I pray, Holy Spirit, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga manggagawa na ito. Salamat sa bawat sakripisyo, sa bawat tiisin, na anuman ang kanyang danasin, kanyang harapin. Patuloy at patuloy na manatili siyang tapat sa iyo. Sapagkat ito ang nilagay mong team sa kanila. Dahil alam ko, Lord, walang naglingkod sa iyo na iyong pinabayaan. Salamat po, Ama, sa buhay nila. Inaanti ko po na patuloy na gagawa ka ng himala sa kanyang mga buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you. Diyan lang kayo. Huwag kayo alis dyan. Hindi ka. Ngayon, hindi ka alis dyan. Pwede po ba magsitayo tayo lahat? Okay. Hindi biro ang maglingkod sa Lord kung alam niyo lang. Hindi biro ang magsakripisyo kung alam niyo lang. Kung tutuusin, ang sarap na nasa mundo. Kasi magagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Pero hindi ba kayo natutuwa? May taong ginamit sa inyo ang Lord para magsakripisyo. May taong ginamit ang Lord sa inyo para makilala niyo siya. Although meron siyang failure, meron silang pagkukulang. Pero di ba sabi ko nga po sa inyo, yung failure na yun, ang nagiging dahilan para magtagumpay tayo sa buhay na ito. Pasalamat kayo. Merong lingkod ng Diyos na ginagamit sa buhay po ninyo. At kayo dapat ang backup. Kayo dapat na nagpapalakas. Kayo dapat na nagpapatibay. Sabi mo, manatiling tapat ang gawakas. Ang siya maliligtas. Tungkulin po ba ng armor bearer na iwanan ng kanyang leader? Tungkulin ba ng armor bearer na pabayaan ng kanyang leader? Tungkulin ba ng armor bearer
na nahihirapan ng kanyang leader, ikaw ang pinili ng Diyos. Ikaw ang tinawag ng Diyos. Kayo ang pinili ng Lord para ipag-praise sila. Kayo ang pinili ng Lord para patatagin sila. Come on, extend natin ang kamay natin sa inyong mga leader. Lord, I pray, i-bless mo ang mag-asawang ito. Salamat sa buhay nila, Lord, na ginamit mo. Lord, alam po namin na walang aksidente. Inalaw mo na, oh Lord, na gamitin mo sila para sa mga kaluluwa na may lalapit sa iyong paanan. Alam namin, Lord, hindi biro. Alam namin kung anong paratang na maraming tao. Alam namin kung anong sasabihin na maraming tao. Pero sa kabila ng lahat, Lord, nanatili sila na ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran. Nanatili sila na hindi gumipat. Lord, mahirap, Panginoon, ang maglingkod na hindi ka kasama. Salamat, Lord, sinamahan mo sila. Salamat, Lord, sa kabila ng lahat ng bagay. Nandiyan ka. Hindi mo sila pinababayaan. I-bless mo ang mag-asawang ito. Bless mo rin ang kanilang mga anak. Hayaan mo, Lord, na habang ginagamit mo ang buhay nila, marami kang papadalang armor bearer. Marami kang ipapadala, Lord, ng mga taong aalalay para may taguyod ang gawain mo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay nila. Naniniwala po ako na ikaw ang Diyos, ang agapay sa kanila hanggang sa pagbabalik mo, Lord. Gagawin mo silang mag-asawa na ikaw ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ang manatiling tapat ang wakas ang siyang mariligtas. Samahan ka ng Lord. Palakasin ka ng Lord. Patibahin kayo ng Lord. Sa kabila na lahat ng bagay, ang Diyos ang kasama ninyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay nila. Salamat sa lahat ng bagay na ginagawa na. Lord, salamat sa buhay ng kapatid ko ito. Salamat ka natin sa buhay ka, Lord. Salamat ka natin sa buhay niya. Para makapaglapit sila kalmot. Ito ang dalangin ko sa iyo, Lord. Ito ang dalangin ko sa iyo. Lord, malaking reward ko sa pamilya namin. Malaking reward ko sa buhay namin. Na ikaw ang Diyos na pinaglingkuran namin. Ikaw ang gantimpala. Ikaw ang gantimpala. Thank you, Lord, sa buhay niya. Lord, alam ko din siya perfect, pero ginamit mo pa rin siya. Alam ko din siya perfect, pero Lord, maraming kaluluwang nilapit siya sa harapan mo. Salamat sa buhay ng mag-asawang ito. Salamat sa buhay ng mag-asawang ito. Patuloy mo lamang silang gabayan, bigyan ng karunungan at kalaman. Patuloy mo lamang sila i-lead, Panginoon, sa mga bagay na ibig mo. Huwag mo silang pababayaan hanggang sa pagbabalik mo, Lord. Patuloy kami maglilingkod lahat sa iyo. Patuloy na ikaw itataas namin. Ikaw ang pararangalan namin. Salamat, Jesus. Salamat. Ikaw ang gantimpala ko. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes. Isang kapanin mo. Sabay-sabay tayo kay Lord. Sabay-sabay tayo kay Lord. Ikaw ang gantimpala. Come on! Sabay-sabay tayo. Ang pagkakala ka, ikaw'y aking pag-ibig. Yeah! Nahihirap ka man, kahit ba nasusugatan, kasama ka pa rin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano man danasin ko, basta ikaw. Jesus, ikaw ang gantimpala. Yes! For the last time.
Salamat po, Panginoon, sa buhay ng lingkod mong ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabila ng lahat. Patuloy siya nagtitiis, nagtatyaga. Patuloy siya nag-aalay ng buhay para sa iyo. Salamat din po sa mga manggagawa na bumabakap sa Kanya. At patuloy na ikaw ang Diyos na kanilang pinahalagahan. Salamat din po sa maraming kaluluwa na ito na tumugon sa panawagan mo. At hayaan mo, Lord, sa maikling panahon na aming hinihintay, isang araw, Lord, sa iyong pagbabalik. Sama-sama kami magpe-fellowship sa langit. At ikaw ang Diyos na aming pinaglingkuran. Salamat po naman sa iyong kabutihan. Tanggapin mo ang himala, tanggapin mo ang pagpapala, tanggapin mo ang anointing na inialak ng Lord sa iyo. At dalangin ko sa Panginoon, kayong lahat na narito sa ministeryo na ito, lalo pang lumawak at lalo pang pagpalain ng Diyos ang iyong mga buhay, sapagkat ang Diyos ang laging kasama ng Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you. Amen. Sige po, tayo po yung manalangin sa uling panalangin. Just raise up your hand. Lord, salamat po sa lahat ng iyong kabutihan. Salamat sa ginawa mo sa araw na ito. Alam po namin na ikaw ang Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay. Salamat din po sa kahilingan ng mga taong ito na binigyan mo ng katugunan ngayong umagang ito. I do believe, Lord, na wala nang sayang na pangyayari, na wala nang sayang na araw. Alam po namin na ang araw na ito ay malaking pagpapala na dumating sa buhay po namin. Isang bagay lamang po ang iiwanan ko sa inyo. Time is too short. Ulitin ko po, time is too short. Hindi ito yung pagkakataon, hindi ito yung araw na ilayo pa natin ang buhay natin kay Lord. Samantayin natin ang pagkakataon, ibigay na natin ang buhay natin sa Panginoon sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Ikaw na mananatiling tapat hanggang wakas, I tell you, isang araw, hindi na tayo magpe-fellowship sa lupa, kundi magpe-fellowship na tayo sa langit, kasama na natin ang ating Panginoon sa Kristo. Salamat po, Ama, sa buhay ng mga taong ito. Salamat, Lord, sa anibersaryo na ito na itinakda mo upang patuloy na manatili kaming tapat hanggang wakas. Salamat sa kalakasan, salamat sa hininga, salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Hayaan mo, Lord, hanggang sa muli mong pagbabalik. Datnan mo kami na ang buhay namin ay patuloy na gumagawa sa kaharian mo. Salamat po, Ama. Inaangkin po namin ang tagumpay. Inaangkin namin ang maraming himala na tinanggap namin ngayong umagang ito. Sumayo ang biyaya ng Diyos. Sumayo ang himala ng Diyos. Sumayo ang kalakasan. Sumayo ang tagumpay. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.